Magandang araw sa lahat ng mga sumusubaybay sa mensaheng ito. Ang panahong ito ay panahon ng Kapaskuhan sa buong Pilipinas at sa ibang panig ng mundo. Kaya naman nais kong dalhin sa oras na ito ang nawawalang Pasko. Dito sa Mateo chapter 2 verse 1 to 11, narito yung kasaysayan ng tatlong grupo ng tao na naghahanap sa Pasko. Ang kahulugan po ng Pasko, ito po yung panahon ng pag-aalaala ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi po rito sa Mateo chapter 2 verse 1, ito po yung unang grupo ng tao. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga bantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ito yung unang grupo ng mga tao na naghahanap sa Pasko. Ang sabi rito, nung sila'y dumating sa Jerusalem, sabi nila, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, sila po ay naghahanap. Ito yung tatlong mago na manggaling pa po sa silanganan. Saan nila nalaman yung palatandaan yon? Sabi po rito, nakita namin ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. So, ang purpose ng kanilang paghahanap, unang-una, pinaniwalaan nila ang isang talata sa Lumang Tipan na sa aking palagay ay narinig ng kanilang mga ninuno sa mga Israelitas na ipatapon sa ibang lugar, lalo na sa Babylonia. Sa panahon ni Daniel, na Jeremiah, sila po ay nangangaral at naghihikayat sa mga kasamahan nilang mga Hudyo patungkol sa pag-asa ng pagliligtas ng Diyos. Kaya yung nabanggit sa Deuteronomy chapter 24 verse 17 na may talang lalabas sa Israel ay pinaniwalaan ng mga ninuno ng tatlong magong ito. Sila po ay mga nag-aaral ng bituin, kaya naman nakita ko ito na hindi lamang sila nag-aaral sa bituin, kundi nagsisiyasat, naghahanap ng katotohanan. Kaya naman, sa kanilang kapanahunan, ay isinabuhay nila ang kanilang kunting nalalaman sa Biblia. At kahit kunti ang nalalaman nila sa Biblia, ito po isinabuhay nila, hinanap nila ang Misaya. Kaya naman narito sila sa Jerusalem at sila po ay naghahanap. Ang kanilang layunin ng paghahanap ay upang sambahin ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. Buhin niyo po, hindi lamang po gusto nilang makita, kundi pinaniwalaan nila na ang talang ito na nagsisimbolo ng kapanganakan ng hari ay hindi lamang hari, kundi isang Diyos na dapat sambahin. At hindi lamang po nila sinamba, kundi ang sabi dito sa verse 11, sila po ay pumasok sa tahanan o sa bahay na kung saan si Jesus ay naroon na at inalayan nila ng napakahalagang regalo na may kaugnayan sa pagliligtas at pagkahari at pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. So tandaan po natin mga minamahal kong kababayan na ang tatlong magong ito ay sila po yung mga pantas. Bakit sila pantas? Hindi lamang po dahil sila nagbabasa ng mga tala o bituin, kundi sila po yung naghanap sa tagapagligtas. Tayo po kaya, ano po ang kahalagahan ng Pasko sa atin? Nasumpungan na ba natin ang isinilang ng araw ng Kapaskuhan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pagdating po rito, yung pangalawang grupo po ay yung grupo ni Haring Herodes at ang kanyang mga constituents. Si Haring Herodes po ay nagulumihanan nang malaman niya na may isinilang na hari sa kanyang kaharian. Sa verse 3, nang marinig ito ng Haring Herodes, si Herodes ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. So, yun po ang naging mood ni Herodes o damdamin nang malamang mayroong hari na isinilang sa kanyang teritoryo. Si Haring Herodes po ay nagka-interest din na maghanap. Kaya naman, nagpatawag po siya ng pangatlong grupo ng mga tao na inanyayahan niya upang mag-Bible study sa kanyang kaharian. Kaya naman,
Yung pangatlong grupo, ito po yung mga saserdote at eskribas. Sila po yung nagpakadalubhasa sa kasulatan. At sa kanila pong pagbabible study sa palasyo ni Haring Herodes, ang grupo pong ito ay natuklasan nila, na-expose, nalaman, na tunghayan at tama ang kanilang pagbabible study na sa Micah chapter 5 verse 2 ay isinabi na si Jesus ang pinopropesiya, siya po ay isinilang sa Bethlehem, Judah. At natuklasan nila, nalaman nila, ito pong pangatlong grupo ng tao, sila po ay nagpakadalubhasa sa kasulatan. Pero ang problema, they're seeking for the Star of Bethlehem. Pero sa totoo lang, sa pag-aaral lang ng kanila, sa Biblia, yun lang po ang nalalaman nila. Pero hindi talaga totoong isinabuhay sa kanilang puso. Si Haring Herodes naman po, ay mahilig naman magpa-Bible study, mahilig tumuklas ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pero sa totoo lang, wala po siyang interest na hanapin ang Misaya. Wala po siyang interest na hanapin ang hari ng mga Hudyo sapagkat ayaw niyang palitan ang kanyang kaharian. Ayaw niyang bumaba, ayaw niyang isukong buhay. Kaya naman, si Haring Herodes ay kunwaring naghanap upang patayin ang Panginoong Hesukristo. So, sa oras na ito, mga ginigilig kong tagapakinig, tandaan po natin, tatlong uri na naghahanap sa isinilang na Misaya. Ang tatlong pantas na sa kanilang puso ay hindi lamang tumuklas, kundi hanapin siya sa atin, sambahin, at alayan ang isinilang sa araw ng Kapaskuhan. Ano po ang ating ginagawa pag araw ng Kapaskuhan? Are we still seeking for the Messiah? Or we are celebrating the birth of our Lord Jesus Christ but without the celebrant? Tandaan po natin, gayahin natin ang tatlong pantas. Hindi lamang po sila nagsiyasat, kundi tunay na sa puso nila ay sambahin at pinaniwalaan nilang si Jesus na isinilang na Haring mga Hudyo is more than a king, but He is the God incarnated into the flesh. So ang ating Panginoong Jesucristo, ang paksa ng Kapaskuhan, isinilang ang tagapagligtas. Kaya kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Yesus, you receive salvation in your life. Pero wag po natin gayahin ang pag-uugali ni Haring Herodes. May katungkulan, nobility, sikat, hari. Pero tandaan po natin, napakahirap sa isang taong katulad ni Herodes ang bumaba sa trono. Tandaan po natin, kung iniisip natin na papalitan tayo ni Lord, mawawalang ating kalayaan. At nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos, pero wala po tayong panahon na hanapin siya upang sambahin para tayong si Haring Herodes. At katulad po ng pangatlong grupo, mga saserdote eskribas, nagpapakadalubhasa lang sa pag-aaral ng Biblia, pero wala silang intention personally na hanapin ang Panginoong Jesucristo. Saan po tayo nalalagay? Sa oras na ito, tandaan po natin, mahalaga na sa araw ng Kapaskuhan, ang totoong diwa ng Pasko, kahit wala tayong panghanda, wala tayong matanggap na regalo, ang ating Panginoong Jesucristo ang napakalaki at napakahalagang regalo na dapat nating tanggapin. If you receive our Lord Jesus Christ, you receive the gift of eternal life. Tandaan po natin ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through our Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa lahat ng nakinig ng mensaheng ito. Tandaan po natin kasi layo lang sa panalangin ninyo ang ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya personally, deep from the bottom of your heart. Tanggapin natin sa panalangin ang ating Panginoong Hesus. Nasa inyo po, voluntary at kusa na manalangin ka sa Panginoon para maranasan mo at masumpungan mo ang tunay na diwa ng Pasko sa iyong buhay. Maraming salamat po.